Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, eto, nakakabahala, nakakatakot po, mga kabida. Ito hong pahayag po ngayon, ni Congressman Leandro Leviste, mga kabida, po. Ito po'y patungkol ho sa estado po ngayon ng Pilipinas, mga kabida. Okay, mantakin nyo ha. Sinabi po niya, ang Pilipinas daw ngayon, nasa ilalim po ng de facto martial law. Anong ibig sabihin po niya ng de facto martial law, mga kabida? Okay, ni-research ko yung de facto martial law. Ang ibig sabihin po doon, although hindi po deklarado na martial law po, mga kabida, okay, wala hong inilabas na order po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, katulad ho sa ginawa po ng kanyang ama noong 1972, kung saan po nagdeklara po ng martial law po ang Marcos administration noon, mga kabida. Hindi ho katulad ngayon. Okay? Wala hong inilabas na decree, mga kabida, pero nararamdaman na raw yung martial law po, dito ho sa ating bansa, mga kabida. Ano po yung mga basis po ni Congressman Leandro Leviste, kung bakit nasabi po niya na meron pong de facto martial law o silent martial law po, dito sa ating bansa, mga kabida, Eto, babasahin ko lang po, ito hong pahayag po, mga kabida, ni Congressman Leviste sa kanyang hong post, okay, sa kanyang Facebook page po, mga kabida. Actually, naka-video po yon, okay? Yung kanyang hong statement, mga kabida, pero meron po siyang written statement dito, patungkol ho sa kanyang hong sinabi po, mga kabida, na ang Pilipinas ay nasa ilalim po ngayon ng de facto martial law, po. Okay? Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon, ang mga unang sinampahan ng kaso habang ang ibang mga kalyado ay hinahayaan. Ayun. So, ang basis po niya dito, sa unang paragraph po, mga kabida, okay, meron pong mga kritiko ang gobyerno, ang Marcos administration, na ginigipit po, ano po yung klaseng panggigipit? Of course, kinakasuhan, mga kabida, okay, yung mga kritiko po ng gobyerno, okay, sinampahan po ng kaso, katulad na lang po, mga kabida, ni Leandro Leviste. Sinasampahan po ng reklamo po ngayon, diyan po sa Ethics Committee po ng House of Representatives. At meron pong nakaambang kaso ata, patungkol ho sa issue po ng hindi ho deliver, doon ho sa kontrata nila, mga kabida, patungkol ho sa issue po ng solar power. Alright? At meron pa po, pinapabayad po siya, mga kabida, ng 24 billion pesos po. Okay, bilang penalty doon ho sa non-compliance contract na kanila hong pinirmahan, mga kabida, ng Department of Energy. So, isa po yon sa mga nakita ho niyang panggigipit. Okay, yung mga nagsiwalat po ng issue po ng korupsyon sa kasalukuyang administrasyon po, mga kabida, samantala yung mga kaalyado na isinangkot po, mga kabida, sa korupsyon, sa flood control projects, nananatiling malaya daw, mga kabida, hindi ho kinasuhan. Ayan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate. At may mga bilyong-bilyong piso, mga budget na hindi kini-question, kasama dito ang mga pambayad para sa ibang media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ayon. Dito ho sa sinabi po niya, mga kabida, na mga panukalang batas po, na inaprubahan, na hindi ho dumaan sa debate, obvious naman po yun, na parang shortcut na po, mga kabida, yung proseso po ng pagpasa po ng batas. Kasi component kasi, mga kabida, sa pagpasa po ng batas, yung debate, yung diskusyon. Okay? Hindi ho pwede na wala hong diskusyon, hindi ho pwede na walang debate. Okay? Na basta na lang po aprubahan po yun. So, malinaw po yun, mga kabida, na unilateral na po yung decision po ng House leadership
na biglang ipasa na lang po itong batas na hindi ho idadaan po sa mga debate at diskusyon. Okay? Yun yung obserbasyon po mga kabida ni Congressman Leviste, ano? At ito pa, matindi po ito, ano? Yung pagpondo po ng mga media at social media personalities. Okay? Mga troll farms para lang po ipalagana po makabida yung mga fake news at umaatake po ano sa mga kalaban po ng gobyerno, mga kabida, kalaban po ng administrasyon. Okay? Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at ibang pribadong sektor ay lumaban sa diktadura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa o ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala sa mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nanatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. So, yun po yung kabuuan po ano ng pahayag po ni Congressman Leandro Leviste, mga kabida, ano po. Nararamdaman doon niya mga kabida ano ang martial law ano sa kasalukuyang administrasyon po ano mga kabida. Okay? Pero para po sa inyo, what do you think ano? Nakakaramdam ba kayo na nasa martial law po tayo ngayon? Mga kabida, no? In some way, maybe, okay, not militarily, okay? Iba kasi yung martial law na meron pong presensya po ng militar, ano? At kapulisan, mga kabida, anywhere po sa ating bansa, no? Pero ang martial law kasi, ginagamit niyan siya na termino, mga kabida, dun ho sa paggigipit. Ang martial law kasi, mga kabida, ay hindi lang kasi yan exclusive para ho sa military pressure, ano? Okay? Ginagamit din yan sa mga panggigipit, ano? Yan yung tawag po nila martial law. Yung pag ginigipit na po yung tao, lalong-lalo na po pagkalaban ho ng administrasyon po, ano? Mga kabida. Yun siguro yung nararamdaman po, ano? Ni Congressman Leandro Leviste, ano? Na uri po ng martial law. Okay? Dahil unang-una po, siya mismo, biktima, no? Mga kabida ngayon ng panggigipit. Okay? Gaya ng sinabi ko po kanina, no? Yung kanyang kinakaharap po ngayon, mga kabida, una yung 24 billion pesos na fine o penalty po, ano? Doon ho sa non-compliance daw niya, mga kabida, sa kontrata po sa pagitan po ng kanyang kumpanya at ang Department of Energy, ano? Hindi ho nasunod. Kaya yun, pinapamulta po siya ng 24 billion pesos po, ano, mga kabida. At meron pa po akong nakuhang impormasyon na iniimbestigahan daw yung mga relatives po, ano, ni Congressman Leviste na nakakuha daw ng flood control projects, mga kabida, no? Ngayon. Okay? So yun, ano, nararamdaman mismo ni Congressman Leviste yung panggigipit. Kaya ang kanya hong basa dito, pakiramdam po, mga kabida, martial law na. Okay? Kasi hindi ho nasa normal na proseso po, ano, mga kabida. Okay? Personally, ano, gaya ng sinabi ko po kanina, partly, siguro, meron pong ganong, anong tawag po dito, pakiramdam. Pero as to military presence, pressure, so far, wala pa po, ano? Kasi nananatili pa rin may respeto po itong mga kasundaluhan po natin, ano? Mga kapulisan, sa mga civilian po ngayon, ano? Mga kabida. Hindi ho kagaya nung una, nung panahon po ni Marcos Sr., na napakaraming violation po, ano? Sa karapatang pantao po, mga kabida. Maraming binugbog, maraming pinatay, maraming nawala, ano, nung panahon na yon. Okay? Although nakaranas po tayo ng martial law after Marcos era, mga kabida, naalala po ninyo yung martial law po, ano, ni
dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Marawi, okay? At some parts of Mindanao, mga kabida, ano po? Oh, yung tipong martial law na yon, parang hindi ho natatakot po yung mga kababayan ko natin, ano? Kasi parang although stricto, okay? Pero respetado po ng mga sundalo ang mga sibilyan. Hindi ho katulad nung una, mga kabida, na yun, may mga human rights violation po, ano? Okay? Kaya nung nangyari ho yung martial law, mga kabida, hindi na po pumalag. Okay, yung mga kritiko po ng martial law kasi ang ganda kasi yung implementasyon po ng martial law. Okay, nung time po ni Digong, ano, mga kabida. Okay, pero yung tipong panggigipit sa mga kritiko po ng administrasyon, alright, dahil lumalaban po sa administrasyon po, mga kabida, ano, ibang usapan na po yun. Okay, ibang usapan po yun. Ang tawag po doon is pressure. Pressure, mga kabida, no? Panggigipit. Alright, panggigipit po. Kasi hindi po tatanggapin po ng taong bayan pag martial law yun eh, di ba? So, pressure po, mga kabida, no? Pressure sa mga civilian, pressure para ho sa mga kalaban po ng kasalukuyang administrasyon, ano? Kung hindi ka susunod, kumbaga ang message dito, mga kabida, pag hindi ka susunod at kinakalaban mo ang gobyerno, ano, ito po ang mangyayari po sa inyo. Okay? Yung panggigipit, kakasuhan ka. Una, iimbestigahan ka. Tapos, kakasuhan ka, ano? At eventually, mga kabida, ikukulong ka. Alright? Yun po yung pakiramdam po ng ilan po, ano, ng mga kritiko po ng Marcos administration ngayon. Alright? So, sa tingin po ninyo, mga kabida, ano po, yung pakiramdam po ni Congressman Leandro Leviste na de facto martial law, ano, valid ba para sa inyo, ano? Kayo mismo nakakaramdam din ba, ano, mga kabida? Alright? Sa Marcos administration, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.